Please turn your Bibles now to Matthew chapter 6, verse 9. Matthew chapter 6, verse 9. After this manner, therefore, pray ye, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. May the Lord bless the reading and the study of His holy and infallible word. Our Father. Una po sa lahat, binabati ko po ang lahat ng mga ama na narito kasama po natin sa pagsamba ngayon. Happy Father's Day po sa inyo. Sa pagkakataon pong ito, nais kong pag-usapan natin ang tungkol sa pagiging ama. Pero hindi po tungkol ito sa ating pagiging ama, kundi ang tungkol po sa pagiging ama ng ating Panginoong Diyos. Minsan na po tayong nag-sermon series dito sa mas kilala sa pamagat na The Lord's Prayer. Pero ang nais po nating pagtuunan ng pansin lamang ngayon ay ang pinaka-preface nito. Ang pinaka-preface ng pamosong panalangin ito sa Matthew chapter 6, verse 9. You may recall the context in which this prayer was given. In Matthew chapter 6, Jesus gives it in the context of a warning against hypocrisy, warning against religious hypocrisy. And in its parallel passage in Luke chapter 11, Jesus gives it, meaning the prayer, in the context of our ignorance of prayer. Malinaw po sa mga alagad na hindi nila nalalaman kung papaano po manalangin ng nararapat, kung papaano po manalangin sa isang paraan na malalaman nila, matitiyak nila na pinakikinggan sila ng Panginoong Diyos. Ignorante po sila pagdating dito, kung paanong ignorante ang marami sa atin din pagdating dito. Kaya ang mga alagad po ay lumapit sa ating Panginoon upang hilingan siya na turuan sila kung paano ba manalangin. So ito po ay masasabi nating mahalagang pagtuturo kung gayon ng ating Panginoong Hesus sa tamang paraan ng pananalangin. Sa liwanag po ng seryosong panganib. Binanggit ko kanina yung dalawang context sa dalawang parallel Gospels. So itinuturo ni Jesus Christ itong panalangin ito sa liwanag ng seryosong panganib o seryosong banta na dala ng kapaimbabawan ng hypocrisy. At palagay ko po mga kapatid, hindi tayo malalayo sa katotohanan kung sasabihin kung marami sa atin ay bumabagsak dito sa kategorya na ito. Nananalangin ng marami sa atin, pero hindi na nananalangin dahil nais mong makipag-ugnay sa Diyos, kundi nananalangin ka para lamang ipakita mo sa ibang tao. Nananalangin ka dahil kailangan mong manalangin. Marami po sa atin ay wala ng personal na pakikipag-ugnay sa Diyos on a regular, daily basis. And yet gusto nating magturo, gusto nating umawit, gusto nating gawin ang mga bagay na mayroong itsura ng religiosity, pero ang totoo, sa ating personal na kalagayan, dapat nadudurog na ang puso natin by this time. Sapagkat sa totoong at personal na kalagayan, marami sa atin ay bumabagsak at nakakahiya ito, lalo na sapagkat ang nakakaalam nito ay siya mismong Ama natin sa langit. So sa liwanag ng seryosong banta na yan, ng pakitang tao, ng pagpapaimbabaw, at sa liwanag din po ng kamangmangan sa tamang pananalangin, itinuturo ng Panginoon ito.
Ang layunin po ng Panginoon dito ay ang bigyan tayo ng gabay na siya naman natin pong gagamitin, hindi lamang sa mga panahon ng ating pananalangin. Ito po ay magsisilbi nating gabay maging sa paraan ng ating pag-iisip at maging at lalo na sa paraan ng ating pamumuhay. Mayroon pong 6 na petisyon o kahilingan dito sa The Lord's Prayer. Ang una pong 3 ay nagbibigay diin at nagbibigay halaga sa kaluwalhatian ng Diyos. Kanina, during our scripture reading, binasa natin ito. At marahil napansin ninyo na ang unang 3 petition ay nakatuon, halimbawa, sa dakilang pangalan ng Ama. Nakatuon sa kaharian ng Ama. Nakatuon, pangatlo, sa kalooban ng Ama. Sambahin ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, at sundin nawa ang kalooban mo. At yun naman pong huling 3 ay mapapansin nating nakatuon sa temporal na mga pangangailangan nating mga tao. So mapapansin natin yung balanse. Nandoon ang pagpapahalaga sa Diyos, but at the same time, nandoon din yung real need natin kung paano yan matutugunan. Pero, bagamat balanse, dito po maagang itinuturo sa atin ang tamang prioridad na ang ating mga pangailangan, mga kapatid, ay dapat pangalawa lamang, na ang ating mga pangailangan ay dapat subservient lamang sa kaluwalhatian ng Diyos. Lalong mas mahalaga, mas dapat at palaging una sa ating konsiderasyon ang karangalan ng Ama. Ang kaluwalhatian ng Ama dapat laging pangunahin sa ating pag-iisip, paano ko madadakila ang Ama? Maging sa context, hindi lamang dito sa mismong the Lord's Prayer, what is more commonly known as the Lord's Prayer, maging doon sa context. Sa Matthew 6:33, very familiar verse, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano ang kasunod? In fact, pwede mo na nga hindi hingin eh. Because He knows what we need. Amen? I mean, kung halimbawa, ma-preoccupy ka ng pagsamba sa Kanya, pagpapahalaga sa Kanya, pag-una sa Kanya, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kasi muli, ang sabi, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things, as if it is already automatic. And all these things shall be added unto you. I was just telling my wife a while ago, may the Lord bless us, sabi ko, dahilan sa mga ilang mga gusto nating pagpalain din na ibang mga tao. At sabi niya, pag dumating na yung need na yon, He will provide. Encouragement yung asawa natin sa atin eh. Amen? Pero gayon pa man, mahalagang hindi rin po natin mamintis. Mahalagang hindi rin po natin makaligtaan ng katotohanan. Malinaw din dito na nalalaman ng Ama. Nagbibigay yun ng galak. In fact, nagbibigay dapat yun na excitement. Yung unawa na nalalaman ng Ama na hindi lingid sa Ama ang ating mga pangailangan at concern siya sa atin. At alinsunod sa generosity niya, alinsunod sa masaganang kagandahang loob niya, hinihikayat niya tayo na hingin ang mga pangailangan ito mula sa kanyang mabubuting kamay sa pamamagitan ng panalangin. Ano sabi? Again, considering the context, doon naman sa
chapter 6 of Matthew, verse 31, "Therefore take no thought, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? For after these things do the Gentiles seek." Ito yung pumupuno ng pag-iisip ng mga hindi mananampalataya. Ito ang pumupuno ng oras ng mga hindi mananampalataya sapagkat wala silang amang pwedeng takbuhan. Wala silang amang pwedeng tawagan. Wala silang amang alam nila na kumakalinga sa kanila. No wonder they are preoccupied with all of these temporal things. And that's precisely the point of our Lord Jesus Christ. Again, "Therefore take no thought, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? For after these things do the Gentiles seek." For or because. Kaya hindi dapat mapuno ang isip mo ng maraming mga takot at pag-aalala. Bakit? Because your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Amen? Sumasang-ayon at pareho ng diwa si Apostle Paul doon sa Philippians 4:6. "Be careful for nothing." Do not be anxious. Be careful for nothing. But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Panay ang sip-sip mo sa boss mo. Minsan, naikukompromiso mo yung alam mong matuwid. Dumadamay ka sa kalikuan. Bakit? Baka mawala ang trabaho. Sa halip na ikaw ay tumakbo sa Diyos, mamalagi sa presensya ng Diyos, at lumakad sa katwiran. Regardless kung ano ang pwedeng maging konsekwensya nito. Maraming guilty mga kapatid. Sad to say. Ano sabi? Hebrews 4:16, "Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need." Now, if you read the context of Hebrews 4, makikita mo that this admonition is anchored upon the priesthood of our Lord Jesus Christ. May namamagitan sa iyo. In fact, merong nag-alay ng kanyang sarili para sa iyo. Yan yung context. At dahil totoo lang lahat yan, come boldly to the throne of grace. Now, to come boldly means that we can confidently and without fear come through our Lord Jesus Christ before God's throne. Ganun ka ba lumapit sa Diyos? Lumalapit ka na may malinaw na unawa, Ama kita, anak mo ako, at Ama ka na dakila, Ama ka na may magagawa, Ama ka na nakaupo sa trono, our Father who art in heaven. Anong ginagawa niya sa trono? He sits on the throne, reigning, ruling over all, ruling over everything, ruling kahit na sa mga tao na gustong impluwensyahan ka tungo sa kamalian. Kahit na sa mga tao inaakala mo may hawak ng iyong bukas o may hawak ng iyong kasalukuyang kalagayan, hindi sila ang ultimate sovereign sa buhay mo. Huwag mo Panginoonin ang sino man maliban sa tunay na Panginoon at tunay na Diyos. Bibiguin ka ng lahat ng nilalang. Isa lang hindi bumibigo, ang Diyos Ama na nasaan? Nasa kanyang trono sa langit. Amen?
Kaya minsan may mga mananampalataya na pagdating sa kanyang workplace, hindi mo na makilala kung mananampalataya pa eh. Hindi ba? I hope na magsisilbi sana tayo, nawa tayong ilaw at asin ng sanlibutan. We do not come before God with prideful arrogance, as if we belong in His presence. We do not belong in His presence, actually. Kung tutuusin. Coming boldly before Him means that we come before God with humble confidence, knowing that He welcomes us there because He loves us unconditionally and He cares us. He cares for us. Amen? Hindi ka lumalapit sa Diyos na, Panginoon, deserve ko to eh. I've been a good person. Deserve ko to. No. Lumalapit ka na merong malinaw na unawa, Panginoon, I'm not worthy, but you are a merciful Father. You are a gracious Father. So I'll come to you anyway. And that's precisely the mistake of the prodigal son. Lumayo siya sa Diyos. Lumayo sa kanyang ama. At napatunayan niyang hindi worthy ang lumayo sa kanyang ama sa langit. O ang kanyang ama, rather, na pagsasama ko yung parable at saka yung kinakatawan nito. The Holy Scriptures encourage us to draw near to God as a child does to his father. To confidently come to our Father to make requests to Him. Because of all that Jesus has done for us and His saving work, we have been brought into the household of God. Kahit maging sa mga panahon po, mga kapatid, na tayo ay nahuhulog sa pagkakasala laban sa ating Ama sa langit, maging sa mga panahon po na tayo nabibigong pakinggan at sundin ang tagubilin niya, ang paanyaya ng ating Ama ay ganun pa rin. Lumapit ka sa akin. Amen? Yung pa rin ang paanyaya. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. You come. You come still. Huwag kang lumayo. Patuloy kang lumapit sa Kanya at patuloy kang maglagak ng lahat mong mga kabalisahan at kabigatan sa Kanya. Isipin ninyo yan, pwedeng iutos ng Diyos Natawagin natin siya sa ibang pangalan. Pero mas pinili niya na tawagin natin siya sa kanyang pangalan na nagsasuggest ng kanyang tunay na pag-ibig at ng kanyang pagkalinga. Naiintindihan po ba natin, mga kapatid, kung gaano tayo ka-bless na mabigyan ng gayong pribilehiyo? Ano po sabi ng 1 John 3:1 tungkol dito? Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Or in another version, see what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God, and so we are. Hindi ko po alam kung gaano natin naiintindihan yung importance ng mga katotohanan ito. Pero isipin ninyo po, the God, the Creator and Sustainer of everything, isipin po ninyo yung walang limitasyon, yung walang sukat sa pag-ibig, walang sukat sa karunungan, masagana sa kaawaan, walang kamatayan, walang hanggan. Isipin nyo siya ay nagpapahayag ng tunay na interes at kagustuhang magkaroon ng intimate at personal na kaugnayan sa atin. Isipin niyo yan. Siguro makakatulong kung ibibigay ko ang isang illustration. Halimbawa, yung pinakamamahal mong anak, pinatay ng someone,
At dahil pinatay niya yung pinakamamahal na anak, nabilanggo siya, nakulong siya. Pero nagpasya ka, napatawarin siya. Yung pagpapasya mo, napatawarin siya, yun lang sa sariling niya ay kahanga-hanga na. Yung pumatay sa iyong anak, pinatawad mo. Pero hindi lang yun. Pagkatapos mong patawarin siya, nagpasya kang kupkupin siya. At nagpasya kang tawagin at ituring siyang iyong anak. At lahat ng mga benepisyo na ang dapat sana ay tumanggap ay yung anak mong namatay, isinalin mo sa kanya. At sinabi mo sa kanya, mula ngayon, hindi mo na ako ituturing na ibang tao, ituturing mo akong iyong ama, tatawagin mo akong iyong ama, kailanman may pangailangan ka, lalapit ka sa akin, ayaw ko lumapit ka sa iba, sa akin ka lalapit. Pagtatawanan ka ng tao, na ibang mga tao, pag ginawa mo yan, kabaliwan yan, pag ginawa mo yan. Kaya lang may twist. Hindi lang ito isang imbentong kwento. Ito ang totoong ginawa ng Ama natin sa langit para sa mga rebeldeng kagaya natin na walang pakialam sa Kanya. And by application, tayong mga nagdala sa ating Panginoong Jesucristo doon sa krus. Binigyan niya tayo ng dakilang karapatan. Hindi natin deserve, pero dakilang karapatan. Maging anak ng Diyos. Think about that. Think about that. Yun yung sinasabi kong maaaring hindi natin alam yung lalim ng ating pinag-uusapan. Kaya gayon. Na kung malinaw sa atin ito, anong dapat na dala noon sa atin? Let me again quote David Platt. Sabi niya, when we remind ourselves of the character of God, we are led towards trust-filled rest and hope-filled confidence. Kung ipapaalala mo sa'yo, sa halip na padaig ka sa nagdadala sa iyo ng pangamba at maraming takot. Kung itutuon mo ng buo ang iyong mga mata sa malaking Diyos na ito, nagdadala ito sa atin ng trust-filled rest and hope-filled confidence. Madalas po, sabi nga, di ba, you cannot trust, you cannot love, you cannot worship a God you do not know. Yan ang problema ng marami sa atin. Madalas, ang pag-iisip natin ay kalat. Lalo na pagdating sa panalangin. Nalilimutan natin kung sino ba ang ating dinadalanginan at nalilimutan natin kung nasaan ba siya. Nasaan siya? Nasa langit. Ano ginagawa niya? Nagahari. At dahil nakakalimutan natin ang lahat ng ito, hindi nakapagtataka na nananalangin tayo na hindi umaasa na tatanggap tayo talaga ng katugunan. Puno ang puso natin ng takot at pag-aalinlangan. Baka nga ikabigla pa natin kung mangyari o magkatotoo ang ating mga hinihingi sa Kanya. Uy, sinagot ng Panginoon. Paano ka lumapit sa Kanya? Muli, lumalapit ka ba sa Kanya na may malinaw na unawa, Ama kita, mawaing Ama kita, mahabaging Ama kita, mabuting Ama kita, may magagawa kang Ama ko. Di tayo lumalapit madalas sa Kanya na may lubos na unawa that He has
our best interest in mind. Uulitin ko para mag-sink in. Do you realize, do you know, as a child of God, that He has your best interest in mind? Bakit? Because, again, He is our loving and gracious Father, that's why. Not because, sobra tayong cute. No. Napasinin, paano po nagsimula ang panalangin ito? Nagsimula ang panalangin ito sa paghihikayat sa mga alagad na tawagin ang Panginoon na Ama namin. Sino lamang po ang maaaring tumawag sa Diyos na Ama namin? Maaaring sabihin po ng iba na tumutukoy ito sa lahat ng tao sapagkat ang Diyos ang creator ng lahat. And so in that sense, masasabi nga namang siya ang Ama ng lahat. Subalit hindi yan ang sentido sa talatang ating pinagbubulay-bulayan ngayon. Sapagkat malinaw din po, halimbawa doon sa John chapter 8, ang ganito. Doon po sa verse 42, Jesus said unto them, If God were your Father, ye would love me. Meron palang paliwanag yung fatherhood ng ating Panginoong Diyos in relation to us. Meron pala naka-predicate doon. Uli. If God were your Father, ye would love me. Yung pagpapahalaga po kay Jesus Christ, yung pagmamahal po kay Jesus Christ, ay matibay at hindi may pagkakamaling katibayan o katunayan na ang isang tao ay tunay ngang anak ng Diyos. Siya anak ng Diyos in a more spiritual and redemptive sense, if I may add. Ang sabi nga po doon sa 1 Peter chapter 2, to you who believe, He is precious. He is rejected by the unbelievers, yes. They stumble at His words, yes. But to you who believe, He is precious. Yan yung klaro. So ang pagiging ama ng Diyos sa bawat isa ay mapapatunayan sa paraan ng pagtrato natin kay Jesus Christ. Yan susunod na tanong. So ang tanong, sino siya? Sino si Jesus Christ para sa iyo? Gaano siya kahalaga para sa iyo? Na muli sa Biblia, ang binibigyan lamang po ng karapatang maging mga anak ng Diyos ay yung mga sa Kanya'y nagsitanggap o nagsisampalataya. Familiar sa inyo, John 1:12. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kung idudugtong po pa yung verse 13, which were born, not of, o mas magandang buuin, which were born again. Amen. Not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Tanong, mahirap po ba ang maligtas? Mahirap po ba ang ipanganak na muli? Ano sagot? Hindi lang mahirap, imposible. Hindi ba yun ang sagot ng Panginoon sa kanyang mga alagad? Who then can be saved? With you, it is impossible. Naiintindihan po ba ninyo? Na hindi mechanical ang salvation. Na hindi mo pwede yang isalaksak sa lalamunan ng isang tao. Maligtas ka na, ngayon, now na. Hindi bukas, now na. You don't do that. Because ang kaligtasan, salvation, according to the Bible, is of the Lord. Mahirap po bang maligtas? Hindi lang mahirap. Imposible.
maliligtas kung gayon? Dahil imposible para sa iyo, isa na lang natitirang option. You only have one remaining option. Ano yun? Magmakahawa ka sa Diyos. Sa ilustrasyon ng Biblia, kung kailangan, dagukan mo ang iyong dibdib at sabihin mo, patawarin mo ako. Ako'y isang makasalanan. Amen? We are done with this church, programs about a factory type of conversion. Okay, nagpray ka na, nagmakaawa ka na, save ka na. Next. Okay, amen, next. Baptize, 20. No. Salvation is of the Lord. Amen? Na kung ma-establish na at maging malinaw na sa iyo ang tunay mong kaugnayan sa Diyos, kung maging malinaw na sa iyo na siya talaga ang iyong Ama, anong pag-asa ang dapat dalhin sa iyong puso ng unawang yan? Ito po sabi ng Matthew 7. We are still in the context. We are still considering the context. Matthew 6, we shall be reading Matthew 7. Beginning verse 7. Sabi in Filipino, magsihingi kayo at kayo bibigyan. Magsihanap kayo at kayo mga kakasumpong. Magsituktok kayo at kayo bubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang umahanap ay makakasumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. O anong tao sa inyo ang kung siya'y hinga ng tinapay ng kanyang anak, bato ay bibigay? Kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas. Kung kayo nga, bagamat masama, marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa iyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa naghihingi sa Kanya. Amen? Pero anong gagawin mo kung ang salitang Ama ay problematic para sa iyo? Anong gagawin mo kung nagdadala sa iyo ng pain and bitterness yung salita na ito? Paano kung kahihiyan ang dala sa iyo ng salitang Ama? O di kaya naman nakadarama ka ng palalamig at kawalang pakialam dahil sa masama mong karanasan sa iyong sariling ama sa lupa? Marahil, dulot ito ng mapait na dinanas mo mula sa iyong ama. O di kaya na may dulot ito ng kawalan o nabes ng nakagisnang ama. May mga ganun eh. Kaya hindi sila makarelate kasi wala naman akong kinalakhang ama eh. Either way, mga kapatid, gusto kong ipapaalala sa inyo, kung namumuuma ng resentment sa puso natin, gusto ko ipaalala sa inyo, tandaan po natin na walang ama sa lupa na hindi in one way or another or at one time or another ay bumigo sa atin, sapagkat sa simula't simula pa nalalaman na nating lahat na may kapintasan ang lahat ng Ama. Uulitin ko, walang perfect na ama sa lupa. At dahil walang perfect na ama sa lupa, isa lamang ang paraan para maibig natin sila. Gagawin natin iyon sa paraan kung paano tayo inibig ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? I just illustrated to you a while ago kung ano nangyari sa ating Panginoon dahil sa atin. Paano ba tayo nibig ni Kristo? Walang kondisyon, sagana sa biyaya, sagana sa pangunawa, at lahat ng kasalanan ating nagawa sa Kanya,
sa pag-iilustra ng Biblia ay dinala niya sa gitna ng dagat upang hindi na muling maalala pa. West Philippine Sea kaya yun? O South China Sea. Another illustration, nilagay niya sa kanyang likuran upang hindi niya na muling makita. Think about that. Mararamdaman mo ba na ikaw ay tunay na pinatawad kung miya't niya ipapaalala sa iyo, 20 years ago, naging unfaithful ka sa akin. 20 years ago, ganito't ganyan ang ginawa mo sa akin. Sinaktan mo ako. Hindi ko yan makakalimutan. I have forgiven you, but I just cannot forget. Tsaka di nila, forget. I cannot forget. No. Tila baga nagsimula ang ating Panginoon sa clean slate. Mula ngayon, titignan kita sa katauhan ng Panginoong Jesucristo, ni Jesucristo, ang aking anak. Yung po ang sabi ng ating Ama sa Langit. Wala naman po kasi ibang paraan. Maliban ang sundan natin ang halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. Yung turo sa Biblia, yung tagubilin sa Biblia, forgive one another, huwag nyo namang ialis doon kaming mga ama. Kasama kami sa one another. Amen. So sa aming mga pagkukulang sa inyo, sa mga kamalian namin sa inyo, sa mga kasalanan namin sa inyo, patawarin nyo nawa kami kung papaanong pinatawad kayo ng ating Panginoon sa Kristo. At tandaan din po natin, ang Ama ang ating dinadalanginan ay nasa langit. Yun ang sabi ng panalangin. Hindi, Ama naming nasa lupa ka. Hindi, Ama naming nasa langit. At ano daw siya? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Ano yung sabihin nung? Hallowed be thy name. Sanctify His name. Set His name apart. Ang ibig sabihin po noon, namumukod tangi sa lahat ang ating Ama sa langit. Yung hinahanap mong hindi mo makita sa Ama mo sa lupa, nasa ating Ama sa langit. And the reason why we are disappointed is because hinahanap natin yung wala. So kung sakali mang may mga semblance ang mga ama sa langit, ng Ama sa langit, yun ay because nire-reflect lang nila kung ano ang meron sa ating Panginoong Diyos. Parang yung buwan na walang sariling liwanag, kundi sa kanyang kaugnayan sa araw na kapagbibigay sa liwanag. Amen? Muli, tandaan natin na ang Amang ating dinadalanginan ay nasa langit at siya ay banal. Ibig sabihin, namumukod tangi siya sa lahat, iba siya sa lahat, angat siya sa lahat. Wala siyang kamalian at siya lang ang walang kamalian. Wala siyang kapintasan at siya lang ang walang kapintasan. Wala siyang katulad, palaging mapagkakatiwalaan. Sa kanya lamang natin makikita ang kailanman ay hindi kayang ibigay ng ating mga ama sa lupa. Now, karaniwan po, ang idea natin ng panalangin, ito po ay personal, ito po ay individual na pakikipag-ugnay sa Diyos. At totoo naman po yun. Pero nang magturo po ang ating Panginoon ng tamang paraan ng pananalangin, binigyan niya ng halaga ang panalangin in the collective form. Nagsimula po ang panalangin ito sa panghalip na pangmaramihan or plural first person possessive pronoun. Ano sabi?
Our Father. Ito'y paraan po ng ating Panginoon upang ipaalala sa ating lahat na maging sa panahon ng ating pag-iisa, sa panahon na nanalangin kang nag-iisa sa Ama, hindi lamang ikaw ang nag-iisang anak at hindi lamang ikaw ang anak na may pangangailangan sa Ama. Tinuturuan po tayo ng ating Panginoon na sanaying ilayo ang ating likas na pagpapahalaga mula sa ating sarili. Tinuturuan tayo somehow parang the Lord is winning us from our natural affection to ourselves. Pansinin nyo when we pray, Lord, tulungan mo ko, maawa ka sa akin, alalayan mo kami, pamilya ko, trabaho ko, maging mabuti po buhay namin, wala po may magkakasakit sa amin. Yun po, di ba yung biro? Totoo yung sinasabi ko, mamatay mo yung kapitbahay namin. Tamo, wala kang pakialam sa damdamin ng kapitbahay mo. Muli, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na sanaying ilayo ang ating likas na pagpapahalaga mula sa ating sarili. Sabi nga, parang ikaw lang anak ng Diyos, di ba? Yung kasabihan nyo. Pag nananalangin tayo minsan, parang tayo lang anak ng Diyos. We fail. Oftentimes we fail to enter in for our fellow children of God. For our fellow believers. Di ba yung hamon ko sa inyo? Kailan ka umiyak? Para sa dinadaanan ng kapatid. Hindi para sa dinadaanan mo. Para sa dinadaanan ng kapatid. Matuto tayong magkaroon ng parehong concern sa pangailangan din ng iba, lalo na ng mga nalalaman mong mga kapatid sa pananampalataya. Na hindi ibig sabihin nito na wala tayo sa picture, wala tayo sa eksena, so to speak. Ang nililinaw sa atin, wala sa atin ang focus. Hindi tayo ang bida. Kung magsisimula tayo sa panalangin na Ama namin, ipinapaalala nito sa ating sarili na tayo bahagi at kabilang lamang sa lalong malaking kalipunan ng mga tunay na mga anak ng Diyos. Often our prayers can easily become overly fixated upon our personal desires, our personal emotions and requests. Yet this should be tempered. This should be reduced, if not totally eradicated, from becoming absolutes. Minsan parang automatic na. Panginoon, kami po. Kami. Ako. Na nakalimutan na natin na ang nais ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa lahat ng mga anak niya. Sa muli nating paglapit, mga kapatid, sa Ama sa panalangin, kapag ating nasambit na ang katagang Ama namin, naway matagpuan natin ang ating mga sarili na naninikluhod sa Ama, hindi lamang para sa ating mga pangailangan, kundi maging para sa kapakanan ng iba. Interestingly, it was, again, may I remind you, it was after Job prayed for his friends that the Lord restored his fortunes. Alam niyo, natutuwa ako sa mga may semblance sa ating pagkakapatira. Nalalaman natin na nagsisimula pa lang, halimbawa, ang kapatid na Marvin, happy burger. Is it your birthday? Happy birthday! Happy burger! When you're hungry, happy burger is the place to be. Ang nakakatuwa, mga kapatid, hindi lang pumupunta yung mga kapatid doon. Pag nakita nilang nag-post na si kapatid na Marvin nung kanyang happy burger cart, sinishare ng mga kapatid
Bakit? Gusto nilang magtagumpay ang kapatid na ito. Yan ay isang magandang larawan. Magja-jogging ka rin lang, bakit hindi pa sa talampas? Amen, Brother Vic? Ang story ni Sister Lovely, kape ng Mubit Coffee. Ang telling yung mga kapatid, napakasarap makita na hindi natin tinitignan ng isa't isa na kompetensya, kundi mga kapatid kay Kristo. At nalulugod ang Diyos kung nakikita niya ito at siya, kahit hindi mo hinihingi, siya ang gagawa, kikilos sa buhay mo. Wala nang panahon si Job na ipanalangin ang situation niya. Mas naging concern siya sa mga kaibigan niya. How about us? Mga kapatid, tunay pong mapalad. Walang kapantay sa pagiging mapalad ang bawat isang binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kung tunay kang anak ng Diyos, dapat alam mo yan. Hayaan niyo tapusin ko ito by quoting J.I. Packer. And I quote, "If you want to judge how well a person understands Christianity, find out how much he makes of the thought of being God's child and having God as His Father." Totoo yan eh. For example, si Jomel, palagay mo ba, kapatid na Cesar, si Jomel magdadalawang isip na lumapit sa iyo? Pag may pangangailangan siya, kahit alam niyang wala ka ibibigay, Brother Cesar, siya pa rin, sa iyo pa rin siya unang lalapit. Bakit? Dahil alam niya na ikaw ang kanyang tatay. Isipin natin mabuti yan, mga kapatid. At hindi tayo mamahinga, ba't hindi tayo payakap sa katotohanan yan kung klaro sa iyo na anak ka ng Diyos? Baseless ang takot mo. Misplaced ang pagtitiwala mo. Again, if you want to judge how well a person understands Christianity, find out how much he makes of the thought of being God's child and having God as His Father. If this is not the thought that prompts and controls his worship and prayers and his whole outlook on life, it means that he does not understand Christianity very well at all. For everything that Christ taught, everything that makes the New Testament new and better than the Old, everything that is distinctively Christian as opposed to merely Jewish, is summed up in the knowledge of the fatherhood of God. Father is the Christian name of God. Kung tatanungin mo ako, ano ang gusto kong itawag sa aking Diyos? Isa lang, tatay ko siya. Ama ko siya. And from there, sino ang ama mo? Hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Yes. Pero ama ko siya. At yun ang pinakamahalaga sa lahat. Ikaw, kapatid, paano mo siya nakikilala? Ano ang kaugnayan mo sa Diyos na lumikha ng langit at lupa? Amen.